Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors? Huwag niyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin niyo, 3 na yung seats niya. Kayo ang fake news! Sumasagot. Kabataan, ito, Kabataan Party List. Tinunit. Ito, ayan, yan ang dapat sa Kabataan Party List. Sayang, ang sinabi ni Rizal. Mag-aaral kayo mabuti. Maraming salamat, umalis ka na sana. Dahil sa ganyan po ninyong walang respeto sa pakikipag-usap sa mga Kaya lang kabataan. kayo nagkakaroon ng respeto sa mga kabataan at mga magulang. Tama lang kaya ang ginawa ng isang netizen sa pangangampanya nitong Kabataan Party List? Kayo mga Lodi, tatanungin ko kayo. Yo, what's up mga Lodge? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Kabataan Party List nakahanap ng katapat sa isang netizen sa kanilang pangangampanya at napahiya po ito mga Lodi sa isang lugar. Yan ang napapala ninyo. Dapat hindi na talaga kayo manalo dahil nga po kayo po ang tinuturing na salot ng ating lipunan. Dahil sa kanila, nagugulo po lalo ang ating gobyerno. So eto mga Lodi, para po sa inyong kaalaman, sino nga po ba ang papalit kay Raul Manuel na alam naman natin na itong Kabataan Party List ay pinamumunuan po ito ng yumaong si Joma Season. Pero dinidinay po nila mga Lodi, hindi daw po sila kaanib dyan, pero hindi naman nila maitakwil ang grupo po ng CPP-NPA. So eto, para magkaroon kayo ng idea mga Lodi, ang papalit po dyan ay si Attorney Rinico mga Lodi, yung tumawag po na Wicked Witch kay BP Sara Duterte, kung naaalala nyo yun. Yung gusto po nilang ipa-impeach si BP Sara Duterte, na alam naman natin mga Lodi na ang backup nito ay si Martin Romualdez. Biruin nyo mga Lodi, ang Congress na puno na po ng mga kampo po o mga alagad ni Joma sa pamamahala po ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Romualdez. Free na rin po sila mag-recruit online mga idol. Para na rin po binablog nila ang pagre-recruit nila sa social media account sila. Ganun po kalupit ang administrasyon na to. O sige, papakita ko na po sa inyo kung paano po pinahaya ng isang netizen itong grupo ng Kabataan Party List na nangangampanya po sa isang lugar. Pakinggan at panoorin nyo po mga Lodi ha. Kayo ang fake news! Sumasagot. Kabataan, ito, Kabataan Party List. Tinunit. Ito, ayan. Salute sa'yo kuya, dapat talaga kapag itong Kabataan Party List at ang nakikita po natin mga party list na alam na nating kaanib po ng mga grupo po ng CPP-NPA, dapat ganito po yung ginagawa. Ipapil po natin na hindi talaga sila welcome kung saan man po lugar sila nangangampanya. Yan ang dapat sa Kabataan Party List. Sayang, ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kayo, Diyos niyo. Maraming salamat sa pagpunit ng aming mga proyekto. Para po sa atensyon ng lahat, para sa kapakanan ng ang Kabataan kabataan. Party List. Salamat. Nakikipagsagutan pa po ito si ate at si kuya. Tama lang kaya ang ginawa ng isang netizen sa pangangampanya nitong Kabataan Party List? Kayo mga Lodi, tatanungin ko kayo. Na pinakita po niya at pinaramdam niya na hindi po welcome ang kanilang party list sa lugar po nila dyan, mga Lodi, kung saan man to. Huwag nyo i-post yan! Huwag nyo i-post yan, mga binibigyan nyo! Titigyan nyo lang ito ng pagkakataon nitong mga walang kwenta na to sa lipunan ng libreng TikTok! Huwag! Tama naman ah! Nagti-TikTok lang yung Raul Manuel ninyo dyan, tapos nakikipag-away lang sa Senado, sa Congress. Kapag hindi nila trip yung pamumuno ng isang politiko, kagaya po la BP Sara Duterte, Senator Bato, Tatay Duterte, yan po, grabe po sila magngangawa dyan sa Kongreso, sa Senado. At sila po yung bastos mga Lodi. Itong mga kabataan na to, ang bastos po ng lipunan dahil nga po, wala po silang galang kung sino man po yung kanilang tinutuligsa. Ganito po ang representante ng Kabataan Party List. Gawa po ng Kabataang Party List yung libreng edukasyon, libreng kolehiyo, at yung nasabi ko ni Kuya, kaugnay sa mga Matagal ka lang inalasiha, lahat kayo pwede kayo mag-exam. Kung ipopost niyo po ito, isang tunay, genuine youth representation ng kabataan sa Kongreso. Libreng edukasyon, kolehiyo, mga Lodi. Yan po ang sinusulong ng Kabataan Party List. Sila po yung party list na lagi po nag-iingay kapag hindi po nila nagugustuhan ang binibigay pong benepisyo para po sa mga estudyante. Lahat na lang po gusto nila maging libre.
Pero hindi naman kaya pondohan ng ating gobyerno. Anak ng tinapay naman, oo. Maraming salamat! Umalis ka na sa harap ko! Dahil sa ganyan po ninyong walang respeto sa pakikipag-usap sa mga Kaya lang kabataan. kayo nagkakaroon ng respeto sa mga kabataan at mga magulang na kinuha yung mga kabataan ng mga anak nila. Oo. Umayos ka sa harap Ganyan ko! po, ganyan na walang respeto, mas natutunan ng kabataan. Babalik ta rin na nila mga Lodi. Ganto sila mga Lods, binabalik ta nila ang sitwasyon. Pero pagdating sa kanila, kapag naikipagsupalpalan, bardagulan sila dyan sa loob ng Kongreso, wala po silang sinasanto. Naalala niyo po yung sinabi ni Raul Manuel na hindi daw po siya natatakot? Na sinasabi lang naman ni Tatay Duterte na mali yung ginawa niya na paghalungkat ng account niya dito sa bangko. Na kahit piso lang daw yan mga idol, dapat hindi po yan isinasa sa publiko dahil nga po meron pong batas dyan. Pero sinuway po yun ni Raul Manuel. Hindi daw po siya natatakot kay Tatay Duterte kung ano man pong kasong kakaharapin niya doon. Ganon po yung representante nila kabastos. Tapos ngayon, papalitan naman ito ng isang first nominee na si Attorney Rene Co ba yun? Nako po, tama na. Itigil na po natin yung mga party list na wala namang natutulong sa ating mga kababayang Pilipino. Yan po ang katotohanan yan. Dagdag lang po pondo para sa kanilang sariling interes. Tama yung sinabi ni Tatay Duterte, tanggalin na lang itong mga party list na to. Total, hindi naman talaga nakakatulong. So, eto pa ang isang party list mga Lodi na nagbibida-bida ngayon. Na dapat wag daw pong iboto, sabi po ni VP Sara Duterte. Bakit po mga Lodi? Ito po yung rason, pakinggan nyo mabuti ha. Huwag niyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin niyo, 3 na yung seats niya Grabe. sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. Grabe kagahaman mga idol. Lahat yata ng upuan ng Congress gusto niya makuha. Anak ng tinapay, oo, yan po yung ini-endorso ni Jam Magno na dapat wag nyo po talagang iboto. Dahil alam naman natin na itong si Jam Magno mga idol, kung saan po meron siyang mapapakinabangan, doon po yan kumakampi. Alam naman natin yung ginawa niya kay Tatay Duterte. Kaya please lang, wag nyo daw pong iboto, sabi po ni VP Sara Duterte, itong Tingog Party List. Kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, 'di ba? Wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya eh. So ang ginawa niya, gumawa siya ng party list. Ang party list pwede yan sa buong bansa. Wow, kahit saan. Yun. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Kaya mga Lodi, please lang, tama na. Huwag na nating bigyan pa ng pagkakataon tong mga party list na to. Kaya naman pala gusto nilang laging may party list. Saan man pong sulok ng lugar mga Lodi, meron po silang pondong natatanggap dyan. Ang pwede nating sabihin na mag-substantiate yan, tingnan natin yung natanggap na pera sa mga galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog Party List at Yari. magkano yun. So bakit ako sasagot sa tao na unang-una, todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. Tama to mga idol. Dahil yung katangi-taging naging kalaban po o magiging katunggali po sana ni Martin Romualdez sa kanilang lugar, pinadisqualify po niya mga idol. Totoo yung sinabi ni VP Sara Duterte na nananalo lang daw po ito si Martin Romualdez bilang kongresista dahil wala pong kalaban ito. Naalala nyo yun? So eto pa, isang pakulo mga Lodi ng Bagong Pilipinas, bagong muka. Dahil nga po meron daw pong 20 peso na bigas. Pero alam naman natin na ito po itatapa lang po sa nangyayari dito po sa baluarte ni Gwen Garcia. Naalala nyo po yung pinost ko kahapon? Na ito pong si Gwen Garcia daw po. Sabi po dun sa post ni Dean Chase na hindi naman po siya talaga ang may post nun. Nagtatanong lang siya kung ano po ba talagang katotohanan.
na marami daw pong anomalya sa pamamahala daw po ito ni Gwen Garcia bilang gobernador ng Cebu. Sabi pa po dito sa isang post din na ito si Gwen Garcia po ayaw po magpa-picture sa kanya ng mga tao. Ibig sabihin yan mga idol, sinusuka na po siya ng mga kalugar niya dyan sa Cebu. Kaya ito mga lodi, imbis na ang tao po yung naikipag-selfie sa kanya, siya po mismo ang nagsasabi na mag-selfie tayo. Tapos pipicturean po yan ng kanilang photographer. Sa tingin ko lang mga lodi na ipapalabas po nila na marami pa rin po nagmamahal sa kanya. Pero ang katotohanan yan mga idol, ramdam na po nila na bagsak po talaga ito si Gwen Garcia dahil nga po umanib po siya dito sa Bongbong Marcos administration at meron po mga anomalyang binabato sa kanya na hindi niya po masagot. Imbis na sagot po yung kanyang ibato, kaso po. Kaya po siguro mga lodi, ito po ang naisipan lang panapal. Ang 20 pesos na bigas daw po dito po sa kanilang distrito o sa region po ng Visayas mga idol. Sinagot din po yan ni VP Sara Duterte na PBBM nang bubudol na naman ng bigas. Bakit nga daw po? Ito po yung rason mga idol. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas. So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka. Hindi po binanggit ang pangalan mga idol. Baka daw lang naman po may problema sa boto. Pero baka nga daw po ito yung dahilan. Baka lang naman. Dahil nga po ramdam na ramdam po ng pambato po ng Administrasyong Marcos Jr. at ng mga kaalyado nito kung gaano po sila sinusuka na mga tao o nasasakupan po nila sa kanilang mga lugar-lugar. Hindi lang po ito sa Cebu mga idol, dito rin po sa amin sa Mindanao, ramdam din po nila yan. Ewan ko na lang dyan po sa Luzon. Wala pa po ako masyadong balita dyan. Pero ang pagkakaalam ko mga lodi, tagilid po yung tumatakbo na kaalyado po ni Bongbong Marcos Jr. dyan po sa lugar ng Kamaynilaan. At alam ko ang pambato po ng mga tao dyan, si Isko Moreno mga idol. Babalik po uling mayor dyan po sa kanilang lugar sa Maynila. At nakita ko po last mga lodi, inendorso niya rin po si Jimmy Bondoc sa kanilang kampanya. Nako. Huwag na po tayo magpauto sa mga binubudol po ng administrasyong ito. Alam naman natin na eleksyon ngayon. Lahat po ng mga pinapakita nila sa mga tao, panandaliang kaligayahan lang yan. Para makuha uli ang inyong loob. Hindi na po dapat maulit kung ano po yung ginawa nila noong 2022 election. Na lahat po tayo mga idol halos nabudol. Kaya tama na po, vote straight po tayo sa PDP laban na sinasabi pa po nito ni Martin Romualdez. Please lang daw po, straight vote nyo ang alyansa. Diinan natin lahat sila. Walang iwanan dito. Ito ang gusto ng ating mahal na Pangulo. They are our true partners. Subok na sila. Oo, subok na sila. Alam nyo na po yung ibig sabihin dun sa subok na po sila. Tama na po, wag na pong pagbigyan. Kahit po sa Senado, tama na po ang mga party list na grupo po ni Joma Sison. Tama na po ang mga nagpapahirap sa ating bansa. Hanggang dito na lang po. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.